Hello everyone! Kamustang lahat? At kamusta ang mga halaman nyo? At ng mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. Today is another bougainvillea top rare variety featuring my overgrown Wahid Red. Wahid Red ay napapabilang sa Chitra family and right now, there are 3 varieties na meron ako kasama itong Wahid Red. And yung other 2 ay sina Greenleaf Wahid Alicia and yung Variegated Wahid Alicia. Ipapakita ko din yun both, kaya dapat mong panuorin at patapusin ang episode na ito hanggang dulo. Itong si Wahid Red, tulad ng iba pang top rare varieties, ay never pang na-trim since dumating siya and under my care. And tingnan nyo naman, tiba-tiba na naman tayo sa cuttings. Marami-rami din itong cuttings na ito dahil nag-overgrown na siya, kaya tara, samahan nyo akong itrim si Wahid Red. And real quick, change location tayo dahil against the light yung unang location and nasa likod bahay and yung iba pang bugis ang aking background. Anyway, uumpisahan ko na ng ikat yung mga mahabang sanga, kaya dyan lang kayo. Itong si Wahid Red ay hindi pa nag-bloom under my care and hopefully this blooming season mamulaklak na siya, kaya nire-ready ko na siya kasama ng iba pang mga bougainvillea collections ko. And one of the many ways ng pag-ready sa nalalapit na blooming season is through trimming and cutting. Kaya naman ito yung ginagawa natin today. So yung trimming, it will induce new growth or new branches na may malaking potential na pagmulan ng bulaklak. And I have a video ng mga trimming activities dito sa aking channel, kaya watch nyo din yun. Yung pinakaunang variety ng Wahid na si Wahid Alicia, yung color ng bracts niya is a combination ng white and purple. Same lang din sila ng variegated version niya. Pero yung variegation ng leaves ay maganda at dahon pa lang ay solved ka na. Ipapakita ko yon sila maya-maya. At itong si Wahid Red, kaya naman siya tinawag na red, and from the name itself, combination siya ng white and red colors. And going back, dito sa ginagawa ko and right now nasa trimming pa rin tayo at sobra akong nag-iingat every time na nagkakat ako ng mga boogie stems kasi ayaw kong natutusok ng tinik dahil sobrang sakit. At matanong ko lang din, may bougainvillea ba na thornless? Maganda sana yon para hindi na natutusok at kung madidikit ka man lang sa mga stems dead ma lang. After natin sa trimming, ang next naman na gagawin ko after nito is syempre ay yung repotting sa mas malaking paso. Kaya ko naman siya ililipat sa malaking paso dahil lumalaki na si Wahid Red at para na din mas maganda yung itsura niya. Tapos iwas tumba na din pag malakas ang hangin. And sa repotting, alam nyo na yan hanggang sa potting mix na gamit ko. At para naman sa mga bago sa aking channel, ang gamit kong potting mix is a combination ng garden soil and rice hull or ipa ng palay. Ganun lang siya kasimple at para na din mas mabilis dahil mix-mix lang ang gagawin. Tapos ayun, meron ka ng potting mix for bougainvillea plants. Tapos sa fertilizer naman, depende sa intention. Tulad na lamang dito sa topic natin, since nag-trim ako at gusto kong lumago at maging lush at dumami pa yung mga sanga, ang gagamitin kong fertilizer ay yung mataas ang nitrogen content. So yung gamit ko now is urea 46 ata yun. High nitrogen content siya. And nitrogen helps the plant grow more leaves and stems. Gumagamit din ako ng ibang fertilizers like yung Yaramila Winner na pang monthly maintenance nila. Yaramila Winner ang commonly kong ginagamit monthly but may itatry akong fertilizer. I-share ko yon if effective
siya sa bougainvillea plants dahil ginagamit ko yon sa orchid collections ko. And sabi naman ni seller, pwede sa ibang plants like vegetables. Right now, tinatanggal ko na yung old niyang paso pero sobrang hirap niyang matanggal at nakailang beses na akong try. And eventually, natanggal ko din. Medyo careful lang ako na hindi ko masisira yung pagkakatanggal kasi minsan yung mali, yung pagkakatanggal malaking pinsala sa bougainvillea. Tapos pala, hindi ko nabanggit kanina pero babanggitin ko na, gumagamit din ako ng organic fertilizers like vermicast, compost soil, and yung coffee grounds na free lang sa mga coffee shops. At bago tayo magpatuloy, syempre di mawawala ang pasasalamat, kaya naman I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko. At lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much! And if you are happen to be new at hindi pa nakasubscribe, paki-click na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa mga susunod na videos ko about bougainvillea. And going back, nasa repotting pa rin ako and almost done na. Inaayos ko na lang kasi yung pagkakaripat dahil ayaw ko yung nauuga yung trunk ng halaman. Feeling ko kasi hindi mabubuhay pag ganun. At madali siyang mabunot or something or matagal bago makarecover or maka-adapt. And proper repotting is another way to help yung growth ng bugis nyo or even sa ibang halaman like ornamentals, ganon. And after maayos yung repotting, syempre, huwag nyong kakalimutan ang maglagay ng tulos or stick. This will keep the plant strong dahil may support siya. This is helpful lalong-lalo na pag towering na yung bugis nyo and prone na sila sa pagkatumba once malakas yung hangin. At syempre, kailangan nating diligan ang mga bagong ripat na bougainvillea dahil naglagay tayo ng fertilizer. If wala kayong nilagay na fertilizer, okay lang din na wag ng diligan if moist naman yung potting mix na nilagay nyo. Otherwise, kailangan nyo namang itong diligan. So, ayun guys, ito na si Wahid Red after ng repotting, and by looking yung plant now is mas maganda na siya sa new pot niya, and mag-aantay na lang tayo ng ilang days for the new branches na lalabas sa kanya. Since madami akong nakuha na branches kay Wahid Red, ito naman ang gagawin ko now. So, ikakat ko ng about 7 inches for stem propagation through the ICU method, pero hindi ko na ipapakita sa inyo at gagawin ko na lang siya maya-maya. So, ang ipapakita ko lang sa inyo is kung gaano kadami ang cuttings na makukuha ko from Wahid Red branches. So far, so good dahil ang dami kong cuttings ng Wahid na nakuha. And our next topic, and as promised kanina, ay ipapakita ko naman yung ibang Wahid varieties ko. At uunahin ko na si Greenleaf Wahid Alicia. Ito si Greenleaf Wahid Alicia and nag-bloom na siya earlier this year pero konti lang, and hoping na dadami pa this coming blooming season. At yung susunod naman ay si Variegated Wahid Alicia, and ang ganda talaga ng variegation ng leaves niya. At namulaklak na siya, and right now, ang dami niyang sanga.
So there you have it guys. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for Bougainvillea. Kaya naman don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!